narinig ko sa isang distrito, 50,000 ang ibibigay sa isang botante. Laki. Doon sa distrito ng isang leader, 1,000 a day. Yung paglabas ni Presidente Duterte at pagsama dito sa mga ilang mga pangalan, makikita mo naman ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na natin kailangang i-interpret yun. Lumakas yung base, nagkaroon sila ng dahilan para lumabas, at nagkaroon rin ng pamamaraan para magpasalamat dun sa 6 na taon na ngayon nawawala na in terms of peace and order and safety of individuals. Kagabi lamang merong isang binaril na brother-in-law ng isang mayor sa Abra. Naglakad lang yung killer. Naglakad, in-identify, tinira, naglakad palabas. Ang mali dyan sa ginawa, nag-privilege speech si Congressman Barbers na hindi pa naman committee report yan. Ang committee report kasi kailangan may pirma ng majority ng members. Tatandaan mo, Quadcom yan. So, 4 na committee pinagsanib. Dadagan, Balita News Update. At sa amin, nakapag-harvest na kami. Kakatanim lang eh. So, hindi, buti na lang yung timing, hindi yung bago aanin, nakapag-anin na tayo. So, kung yung season na susunod... 5,000 pesos. Okay. It's, there's a, hindi... 5,000 pesos. Ang ganda mo today. Hindi, mukha akong bangag. Alright, welcome back mga kabalitaan. Magandang buhay. Kamusta ho ang ating buhay-buhay ngayon? Sana ay nasa mabuti ho tayong kalagayan. At welcome back na naman ho sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Subscribe na ho kayo, mag-comment, mag-like at pindutin nyo na rin po yung ating notification bell at i-share ang video ito para ho sabay-sabay nating malaman ang mga kaganapan sa ating lipunan. At pakiusap po natin, ulit-ulitin ho natin ito mga kabalitaan, kung may makita ho kayong ads dyan, huwag nyo pong kalimutan, huwag nyo pong i-skip ho yan mga kabalitaan. Dahil dyan lang ho tayo huhugot ng lakas ng loob para ho makapag-ipon-ipon ho tayo ng 3-in-1 coffee ho dito. At sabayan na rin ho natin ng toasted na pandesal. Dahil nga po ay hindi ho magiging kumpleto yung araw mo pag hindi ka humihigop ng kapeng mainit na may toasted pandesal. At may palaman na rin ho yan, kaya huwag nyo pong i-escape dahil... Ano bang i-escape? Kaya huwag nyo pong escape ho yan dahil nakakatulong ho yan sa atin. Yun na po yung nagiging contribution nyo. At yung contribution ho natin para sa ating BP Sara Duterte ay ito ho. Talagang inilalabas ho natin, no? Talagang inilalabas ho natin yung mga impormasyon, mga komprehensibo na minsan ay hindi makikita at mapapanood sa mainstream media, mga kabalitaan. So ngayon, bago ho tayo magsisimula, focus ho tayo dito sa kay Ma'am Malu Tiquia. Ay may binulgar ho siya dito, no? Mantakin niyo po mga kabalitaan. Tig-1,000 ho na budget simula sa buwan ng Enero next month ho, sa mga leader ni Tamba, mga kabalitaan. Napakalaki yung pera. May binanggit ho ritong 45,000, 50,000 at kung ano-ano pa. Bago nyo po yan mapapanood, ito muna yung papanoorin nyo. Para hindi nyo po makalimutan sa darating na halalan itong mga aktibo ho na mga partisipante sa WAD Committee dyan sa Mayabang Kapulungan. Ito't panoorin nyo po mga kabalitaan.
Ano? Alam niyo na. Ayun, napanood nyo na po. So, matsalamu sa inyo. Kayo na pong bahala ho dyan. Tuluyan nyo na yan. Tuluyan nyo na. Tuluyan nyo na yan. Okay, so kayo na po, malapit na pong eleksyon. Ilang pikit na lang ho. Wala na, pagbuka ng yung mga mata, wala na, eleksyon na ho yan. So at least, i-memorize nyo po ha. Kailangan talagang i-memorize yung mga pagmumuka ng mga hunghang na yan, mga kabalitaan. Anyway, tuloy ho tayo dito sa usapin ho na parang nakakapanindig balahibo. Ito pa lang. Kaya siguro ho yung AKAP ay talagang pilit na lang ipinaglalaban dahil baka ito na ho yung resulta sa natatanggap na impormasyon ni Mama Lutikia na yung leader ho ng nanitamba sa kanilang grupo simula sa Enero ay may tag-isang libo kada araw, mga kabalitaan. Alam mo, tama ang sinabi ni Senator Go at ng President, ang dating Pangulo, no? Hintayin natin na ma-file yung kaso sa korte. Pangalawa, hindi pa yata yan yung kabuuan na committee report na mahahalata mo na dahil magre-recess sila, mag-a-adjourn, talagang pinaspasan at masabi sa taong bayan, ito yung partial results. Kaya lamang ako nakakita ng isang committee report na partial na inuulat sa plenaryo. So makikita mo, ang ginagawa dito, sa tingin ko nakikita na yan ng taong bayan eh. Lahat ng programa na questionable nung panahon ni dating Presidente Duterte at lahat ng mga kasama niya ipilit idawit at isama dito sa sinasabi nilang mga kaso. Matagal na si Presidente Duterte nag-end ng term niya. Nakita naman natin kung ano ang approval rating at performance rating niya, the highest sa kasaysayan ng presidential politics. So makikita mo ito, tama yung sinabi, it's a political demolition. It's a political persecution to the Dutertes and those who are part and parcel of his team. So kitang-kita yan sa simula kasi ang makikita natin dyan, bawasan mo ang tiwala ng tao, kahit hindi totoo, kahit lubid-lubid ang pananalita, medyo bawasan mo lang ang tiwala ng tao, sa tingin nila, guguho ang Duterte. Ang hindi nila naintindihan sa tingin ko is that yung paglabas ni Presidente Duterte at pagsama dito sa mga ilang mga pangalan, makikita mo naman ang reaksyon ng taong bayan. Hindi na natin kailangang i-interpret yun. Lumakas yung base, nagkaroon sila ng dahilan para lumabas, at nagkaroon rin ng pamamaraan para magpasalamat dun sa 6 na taon na ngayon nawawala na in terms of peace and order and safety of individuals. Kagabi lamang merong isang binaril na brother-in-law ng isang mayor sa Abra. Naglakad lang yung killer. Naglakad, in-identify, tinira, naglakad palabas. Grabe. Nahuli yun sa CCTV at yan at iba pang mga nangyayari sa bansa ang pilit ikubli ng mainstream media na animoy maayos ang peace and order sa bansa. Yan na nga, Prof, no? Kasi pa yung mga bali-balita na hindi ko alam kung ito ay totoo, na parang yung iba ata na istasyon ng mga polis natin, parang nililimitahan yung paglalabas ng report, lalo-lalo na yung mga heinous crime. Kasi parang napaparusahan ata sila kung parang pag sila ang may pinakamaraming report ng ganong mga krimen. Ano? So, yan nga po ang medyo nakakatakot ngayon. Kasi parang inililihis po nila yung tunay na kalagayan ng ating bansa dito sa pagpapabagsak sa mga Duterte. Pero ito, balikan lang po natin na Prof, itong ito po yung rekomendasyon pa lang ng Quadcom. Ano po mangyayari dito para sa kaalaman lang po ng taong bayan, mga supporter ng mga Duterte? Ang mangyayari po ba dito ay recommendation pa lang ito? Sino po ang gigauge nito? Sino po ang titimbang nito? DOJ? Paano po ba? Ano po? Paano? Halimbawa?
Ang mali dyan sa ginawa, nag-privilege speech si Congressman Barbers na hindi pa naman committee report yan. Ang committee report kasi kailangan may pirma ng majority ng members. Tatandaan mo, Quadcom yan. So, 4 na committee pinagsanib. So, ang tanong dyan, may committee report ba? Yung committee report ba ay na-table sa Committee on Rules para ma-add sa order of business? Kasi yung committee report na yan, kailangang aksyonan ng plenaryo. Nagbotohan ba ang plenaryo dun sa committee report? Walang nangyaring ganyan. Nag-privilege speech lamang at sinabi Ano naman kasi na wala talagang mangyayari yung ganun. Kasi alam niyo po ba, madam, ikaw alam niyo rin po siguro yan. Hindi naman mga abogado yan, mga abogago yan sila eh. No? Nagmamarunong, nagpapanggap na mga abogado, wala namang kadala-dala sa mga ginagawang kalukuhan nila. Di ba tama yung sinabi niyo po, yung nag-privilege speech itong si Kwentong Barbers. Ay nako. Kala mo kung sino talaga kala mo sinong parang presidente yung angas nito no? At tama. Hindi mahirap kasi pag chairman ka sa isang komitiba, tapos hindi mo kabisado yung batas, tapos ginugugil mo lang, lalo na si Dan Fernandez, ay talagang classmate yan sila dyan. Classmate yan sila sa Google University. na ito yung partial recommendation natin. Mukhang hinahabol sa pagtatapos ng adjournment ng Kongreso, no? So kung yan pumasa sa plenaryo, nagdebate, pumasa, inadapt, ang mangyayari niyan, ibibigay mo sa executive branch, sa DOJ, para pag-aralan. Kung DOJ yan, kung merong incumbent na opisyal sa ombudsman. So yun ang direction nan. Tapos pagdating doon, siyempre titingnan ng evidence, titingnan ng piskalya. Meron bang enough evidence beyond reasonable doubt ito? Kasi more or less mga criminal cases ang ifo-file dyan. Tapos doon uusad, mag-RTC, kung mag-a-appeal ang commission, CA, tapos bago umabot sa Supreme Court. So mahaba pa yung proseso. Pero ang mahalaga diyan, yun yung sa proseso ng batas, no? Sa proseso ng hindi sa public opinion, no? Sa public opinion, talagang dinudurog nila. So, mahalaga yung sa punto libista ng propaganda, napakahalaga yung kunin ang public opinion dito sa usapan na ito dahil hindi naman conviction ang gusto nila Ang gusto nila masira talaga ang mga Duterte at ang mga kaalyado ng Duterte. Klarado yun from the very start when they decided, when the speaker allowed a Quadcom which crosses jurisdiction among standing committees. Alam mo na talagang merong objective end ang gusto nila, which is to put down the Dutertes on the issue. Pero mo yung Quadcom, EJK, Pogo, at saka illegal drugs. Yes. No? Pinagtama yung tatlo. Sa Pogo, wala namang kinalaman si Presidente Duterte. Siya pa nga ang nag-regulate ng Pogo. Sure. Sa EJK, yan, touch and go. Kung merong naipit, mag-file ng kaso, yun naman ang sinabi ni Presidente Duterte sa Senado, file the cases. And that is the right court. It's not the court of public opinion, but the real courts. Kasi doon makikita mo ang ebidensya. May ebidensya pa. Kasi kung walang ebidensya, makikita talaga natin, lahat ito political demolition. Yun. So, Prof, no, sabi nyo kanina, dapat may committee report. Itong ginawa nila, parang si Barbers lang po ang may pakanan nito. Akala ko, andyan na si Boy Abunda Akala ko si Boy Abunda. Ngayon ko lang napansin ba? Anyways, proceed tayo. Patawa lang ko tayo commercial kasi napakaseryoso natin No? So hindi po nakapirma yung Quad Committee. At ang sa tingin ko po dito parang mga nagtitrip lang talaga ito. Kasi katulad noong
pagkakalipat, yung gusto nila ilipat si Attorney Zulaika doon sa correctional, parang ang sinasabi nila, parang hindi po nasunod din yung tamang proseso. So, dito po ba, masasabi po ba natin na dito sa rekomendasyon na to ay hindi rin nasunod yung proseso na dapat gawin ng mga kongresista? Alam mo, Master Judea, ang Kongreso kasi, ang legislative body, kahit sa anong bansa, they are very, very steep in tradition and procedures. Hindi mo sundin yung procedure, may problema ka, may teknikalidad. Ang nangyari na ganyan, makikita mo the machineries of government are being used to really put down the Dutertes. Ang timing, napaka-strategic dahil malapit ang eleksyon. Isama mo ang incumbent senators na re-electionist, makikita nyo kaagad, pag kinonect mo ang dots, talagang gusto nilang matalo ito, gusto nilang kontrolin ang Senado, no? At gusto nilang siguro baliin ang pakpak at ang impluensya ng dating Pangulo kasi still ang number one endorser today is the former President Duterte. Our surveys show that and it's very clear na sa tagal ng panahon, 13 hearings simula I think sa simula ng August after the SONA, nakita natin na talagang yan ang pinupunto. So kung iyong i-compute ang budget na ginamit nung Quadcom sa 13 hearings, makikita mo talagang napakalaki. Pero dahil hindi nga transparent at accountable ang Kongreso, hindi natin makita yan. Ang magandang itanong, magkano ba ang ginastos nyo dyan sa Quadcom? Pag sinuma total mo yan ang gastos plus the media. Plus the media. That is the sum total of funds used to destroy and demolish the Duterte. Professor Malu, Coach Oli po, may mapunta naman po tayo dito tungkol dito sa impeachment. Impeachment, ICC, demanda, lalong-lalo na po itong sa impeachment. Sa tingin ninyo, may pag-asa pa ba yan? Kasi alam nyo, marami akong naririnig na even yung mga DDS supporters, yung mga supporters ng mga Duterte, sila na tumutulak. Ang tagal-asa na yung impeachment. No, sa tingin nyo ito'y may pag-asa pa o ito'y talagang ang grand plan nila dito, yung optics na talagang trial by publicity lang, idiin lang ang mga Duterte, pero wala naman sila talagang plano dyan sa impeachment na yan or ICC man yan or wala. Hindi talaga nila dadaling kung saan. Hawakan lang nila dyan sa teritoryo nila. Tama ka niyan, Coach Oli. Para yung sword of Damocles na nakahang over the head of these people already named na makikita mo, gagamitin ng puwersa ng pamahalaan para kaidiin. Bakit ko nasabi yan? Tatlong different in the grounds, no, na sinasabi nila to impeach the sitting vice president. Makikita natin walang oras. Hindi ka agad recommend yung unang pagpa-file, no? Makikita natin ang bali-balita, they are attempting to get 1/3 of the 308 members to sign so that hindi nadadaan sa House. Pero pag-adjourn sila, ang balik nila ay second week of January at tapos mag-adjourn sila for the election. So kung titingnan mo ilang session days yon, siguro 6 na session days sa January at 3 session days or 6 rin, so 12 days. 12 session days. Ang rules is upon the filing, somebody should endorse and then the SecGen should refer it to the Speaker. Since nag-file ng una, hindi nila kinount yung 10 days, nag-file ng pangalawa, hindi nila kinount yung 10 days, nag-file ng pangatlo kanina, hindi naman rene-refer, no? Ang sinasabi lang dun sa press release ng SecGen for accountability and transparency purposes. May accountability and transparency purposes pagdating sa impeachment sa Vice President. Pero walang accountability and transparency pagdating sa pondo ng bayan.
So makikita mo agad, no? Ang propaganda, ang political levers ay ginagamit para idiin ang isang grupo. Wala nang fairness. Ididiin at ididiin. Ngayon, nung sinabi ni Presidente, hindi ako pabor dyan. So maraming mga congressman ang medyo sandali lang. Nagsalita si Presidente. It was a text that became policy. Saan ka naman nakakita ng gobyerno, nag-text sa isang congressman, pinick up ng isang journalist, at rinibil. Tapos lang nagsalita ang Pangulo na, oo, ako yan. Ganun na ba ngayon ang presidential communication na hindi nyo pwedeng idiretso sa taong bayan at hindi niya pwedeng gawin at sabihin sa kanila na in a formal presidential pronouncement that I am not for impeachment. Let's stop that. Sinabi lang nila after release yung text. So makikita mo, sa katulad nga ng parati kong sinasabi, sa politika lahat yung plano. Hindi basta-basta nangyayari na hindi planado. So ito, planado ito. Katulad rin yung mga impeachment, what the world needs now is love, sweet love. Parang pinalalabas, napakasama ni Vice Presidente. Biro mo, 3 impeachment ka agad sunod-sunod. Anong makukuha mo yan? Kung ikaw yung hindi ka mahilig sumunod sa politika, hindi ka mahilig sumunod sa debate sa Kongreso, usapan sa Kongreso, ang nakita mo lang, grabe naman, 3 impeachment na ang final kay Vice Presidente, ay talagang masama yan. Diba? Yun kaagad, optics. So kung ganun ang kongresyon na hindi pa pinag-uusapan, ano ba yung mga charges? Talagang court of public opinion. Professor, ito kayang third complaint kasi ito nagiging di umanong excuses nila dahil wala pang pumipirma eh. Sabi nung isang convicted congressman na may mga pledges pero wala pang pirma. At yung iba sinasabi, inaantay namin yung third complaint. No? I mean, talaga ba ina-apply nila ito? Kasi pwede naman ito i-fast forward more or less kung makakuha sila ng pirma na 106 na signatures, no, 'di ba? So, hindi kaya excuses na lang nila ito, hindi talaga nila kaya impeachment dahil alam nila mabango pa ang mga Duterte at syempre parang pumirma ka ng political suicide kung isa ka doon sa mga sa pipirma. Coach Oli, tama ka dyan. Yung obserbasyon na yan, I share that kasi kung titingnan mo rin ng attendance sa mababang kapulungan, ninipis. Marami nandun sa opisina nila, hindi bumababa. Nakita naman natin nung bago nag-adjourn ang Kongreso, nagsalita ang speaker, iilan lang doon. Alam mo sa political institution, maraming nagmo-monitor eh. So maraming nanonood dyan at nag-oobserba. So makikita natin yung ginagawa dyan sa impeachment. Mahirap mong i-consolidate yan 3. So kung ang hinihintay nila yung 1/3, mahihirapan ka kahit magbigay ka ng toneladang pondo. Dahil ang eleksyon malapit na at nararamdaman nila na may problema sila sa kanilang distrito. Iba ito doon sa budget lamang, no? Pero ito, diniin mo si Vice President, sinabayan mo ng kay Duterte. Kung titingnan mo, halos magkakasabay eh. Ano ang pinupunto niyan? Natitirahin ko kayong mga Duterte, i-demolish ko kayo. At ang crucial dyan na sa tingin ko hindi nila napag-aralan o na-measure anong impact niyan sa tao. Alam mo, ang realidad dyan, tumataas ang bilihin, tumataas ang tubig, tumataas ang elektrisidad, tataas ang toll fee. Lahat magtataasan by January. Tapos nagkagulo sila sa budget. 'Di ba? Di ba political suicide yung ginagawa nila? Nagkagulo sila sa budget, diin sila dito sa Quadcom, tira sila ng tira sa impeachment.
Sa tingin mo ang taong bayan hindi nakikinig, hindi nanonood, hindi nagagalit sa ginagawa? Yun ang mahirap kasi kung hindi nila pinag-aralan ang balik ng taong bayan, kahit bigyan mo ng 50,000, narinig ko sa isang distrito, 50,000 ang ibibigay sa isang botante. Doon sa distrito ng isang leader, 1,000 a day. Beginning January to May. Ang laki nun. Grabe, no? 1,000 a day starting beginning January hanggang mag-eleksyon na. Tapos may 50,000, 45,000 per butante. Grabe, no? Kaya pala siguro talagang ipinaglalaban ho nila yung AKAP na makakuha ho ng budget dyan, mga kabalitaan. At ikokompromisa ho nila yung PhilHealth dahil may rason sila na may pundo, kaya ho ginamit ho yung rason na yan para ho mapunta ho sa AKAP yung supposedly na makukuha sana ng subsidy na mula sa gobyerno para ho sa PhilHealth, mga kabalitaan. Di ba unti-unti na tatagpi ho natin yung mga information mula ho sa ating mga political analysts at nakikita ho natin na talagang political talaga to, demolition sa mga Duterte, mga kabalitaan. At mataking ko naman, ano bang meron sa Tingog Party List na wala ho sa Department of Health? Ba't ba namimilit yung Tingog Party List na didikit sila ho sa PhilHealth at pipirma ho ng Memorandum of Agreement kung saan ay pwede naman sanang gawin yan sa Department of Health at yung isa pa nun, di ba? Ipinagtanggol pa ni Garin na marami daw ang bumabatikos, hindi daw nagmamarunong daw kahit hindi mga hindi ho kumbaga, hindi linyada sa kanilang profession, nagmamarunong daw, binabatikos daw yung Tingog dahil nga sa MOA. Siyempre karapatan ho namin mangingialam dyan kasi pera ho yan ng taong bayan. At hindi ho sigurado na yung Tingog ay makakatulong sa ikakabuti o ikakaganda ho ng PhilHealth sa serbisyo nila dahil ang nagmamayari ng Tingog ay yung asawa mismo ni Romualdez o di kaya si Romualdez, mga kabalitaan. Yun po yung itatanong ho natin sa kanila kung tama o totoo po ba. Yung Tingog ay para ho ay mismo yung mga Romualdez ang humahawak ho niyan. O di po ba? O, paano ho ba may bibigay yung 1,000 pesos a day sa kanilang mga leader sa bawat distrito na kanilang pagbibigyan kung wala ho silang sapat na pundo? So ibig sabihin kung may pundo ho sila, saan nang galing ho? At unang-una, sila ay mambabatas. Yung ginagawa ho nilang pamumudmod ng pera sa labas na nagpapakita sa taong bayan ay hindi ho gawain yan ng mga tunggisista dyan. Ba't hindi nyo ibigay sa DSWD yung ayuda na gusto nyo matulungan yung mga hirap nating kababayan? Ba't hindi nyo idadaan sa Department of Health? Kung sa tingin nyo ay may malaking problema ho yung PhilHealth ho natin, mga kabalitaan, ba't idadaan pa ho sa Tingog Party List? Di po ba? Very logic ho. Very simple arithmetic lang ho. Discarding ang bilis lang ho nating makakaintindi ho sa kanilang mga binabalak in the near future. Lalo na next year, nandiyan na yan ho. Pangangampanya na. Buhusan ng maraming pera. Okay sana kung pera ho nila. Matakin mo, gagastos pa ng commercial ads sa television, sa radyo. O may mga padulas pa dyan sa baba. O saan ba sila kukuha ng pera? Yung gusto lang gamitin ay tayo lang yung niluloko dahil pera ho yan ng taong bayan, mga kabalitaan. Di po ba? Parang akala nila siguro tayo ay ma-oob sa kanila. Sila naman talaga yung oob dyan na nakikita natin. Dahil nakikita natin yung kanilang mga kaob-ubhan sa kanilang ginagawang kamalian dyan na harap-harapan yung nakawan sa pera ng taong bayan, mga kabalitaan. Pero ako, ang ipapayo ko, tanggapin niyo po ang pera. Kahit galing yan sa middle class, na kami ang nagsho-shoulder ng gastusin na napaka-inutil na paraan sa budget, tanggapin niyo yan. Pero bumoto kayo ng tama. Dahil ngayon nyo maririnig ang taong bayan, ngayon nyo mapaparinig sa kanila kung anong uri ng politika meron sila. Prof, ito pa, isa pa to. Speaking of political... Grabe, no, sa sinasabi pa lang ni Prof. Malutikia, no? Malaki yun rin talaga yung galit niya sa
ah, Speaker of the House. Didiretsuhin na ho natin. Dahil siya ang Speaker of the House naman talaga yung may pakanalahat nito, di ba? Sumasalo lang ho yung presidente kasi nga, baka may arrangement ho sila dito. Sabi baka sabihin ng presidente, insan, ikaw na bahala dyan, makikinig lang ako. Huwag mo lang damahin yung pangalan ko para hindi ho tayo magka-problema. Basang-basa na ako dito sa taong bayan. Bahala ka na dyan. Kung si tama pa yung kung talagang walang alam si dito, si Bongbong Marcos, nakikita niya ng ingay sa baba, sa labas, na kinakalampag na ho yung kongreso dahil sa kagagawan ho ni Tamba. Ba't hindi ho siya pumagitna? Hindi ho siya nagbigay ng comment doon. Palang inahayaan niya lang ho na mas lalong lalala yung problema, magkakagulo, magkakasakitan sa kalsada. Di ba? Ikaw, presidente ka, ikaw yung may kapangyarihan sa lahat. Pwede mong iutos sa kanila na kung maaari lang, wag niyo munang ituloy yan. Tapusin na lang natin to sa election. Bahala na kayo dyan. Basta ayaw ko magkakaproblema sa administrasyon ko. Kung ano may gusto niyo mangyari sa personal interest niyo dyan. Parang ganun, di ba? Wala eh. Parang pipit bingi yung ating presidente. Walang napaka-lousy talaga mga kabalitaan. Tapos wala pang proyekto. Ngayon, yung flood control projects, sana dadagdagan, humingi pa ng dagdag sa DPWH ng 200 billion pesos. Ano ba, para saan na po ba yan? Zaldico. Grabe, dati 10% lang inihingi ng mga kongresista. Ngayon, ilang porsyento kaya? At sila pa mismo ang naging kontraktor. At walang walang nakasilip. Baka sa pag nanalo si Inday Sara sa 2028, yan dapat uunahin. At kung hindi talaga yan mawala-wala dyan, revolutionary government na. Yun ang maganda para alis na yan lahat ng mga buhaya dyan sa Kongreso, mga kabalkaan. Yun po yung pinakamagandang gagawin, no? Kasi ngayon, garapala na at harap-harapan yung nakawan ng pera sa taong bayan. Hindi po ba? Dinadaan lang sa mga proyekto, dinadaan sa mga ganon. Tapos samantala, yung kay Inday Sara, unmodified opinion yung inilabas ng COA, ay ganun din. Talagang pinapahid nila na may ginawa daw si Inday Sara, lalo na yung mga kaparian. Mga padre, nagsampa pa ng third impeachment case ni Inday Sara. Nakakahiya kayo. Hindi nyo iniisip, yung pera nyo pag nagsisimba, yung taong bayan, galing din sa mga sa mga nagsisimba dyan. Tapos, siyempre, for sure, meron talagang natatanggap yung mga, ewan ko lang kung ba't pinayagan to ng CBCP? Catholic Bishop Conference of the Philippines. Yun, kuha ko na. Catholic Bishop Conference of the Philippines, CBCP. Nung nakaraan hindi ko maintindihan eh. Hindi ko mabigkas. CBCP, ba't ba? Pinayagan yung nagsampa ng kaso yung mga kapari at madre nyo dyan. Hindi na kayo nahiya. Sana ba yung separation natin? Between sa inyo at sa state. Ano na ba? Nakakita ba kayo ng kumikinang na sobre? Nakalimutan nyo na yung batas bawat isa sa inyo at sa gobyerno? Nakakahiya kayo. Wala na talaga kayo sa ayos eh. Nagmamarunong din kayo. Akala nyo kung sino kayong mga banal dyan. Para kayong mga banal na aso tuloy. Yung pinagagawa nyo, nangingialam kayo. Tapos yung impeachment yung article of impeachment nila, yung nakalagay doon ay sinabi pang hindi daw may illegally disbursed daw yung pera ng confi fund ni President Sara Duterte. Naniniwala pa sila na opinion lang ho yan nila makikita naman ho natin yung paano nagsimula ho ito at nagkakaganito na. Di ba? Politically motivated. Klarong-klaro naman ho. Ba't nagpapadala kayo sa mga kutso-kutsero dyan sa mayabang kapulungan? Nakakahiya kayo. Tingnan nyo, pag hindi natuloy ito, sa bagay, bilog naman yun din. Hindi tayo magsasalita ng patapos. Hintayin na lang natin yung resulta sa impeachment, mga kabalitaan. Kasi pag nakita ho natin na hindi ho lumusot yan, kukunin ho namin yung mga pangalan ng mga sino ba yung pari dyan at sa madre dyan. Kukusuin namin kayo sa programa ho namin dito sa aming channel, hindi ako tawag noon, nananakot.
Siyempre, kusukusuin kita. Araw-arawin ho kita. Babanggitin kita. Oy, si Padre, kamusta Padre? Ay, yung alak natin dyan. Yung chas natin dyan. Wala bang sponsor? Wala bang sponsor kasi natalo? Hindi dumating? Parang ganun lang. Kusukusuin namin kayo dyan. Diretso tayo kay Mamalo. Suicide, itong mga pinapakontempt at mga pinagsisigawan na general, mga men in uniform, na akala mo ay sila ay akusado or guilty na. Di ba? Ano pong masasabi niyo dito sa pag inahul na epekto nito kahit na ikaw ay hindi parte ng Quadcom? Kasi marami pong tahimik ngayon eh. And ang tao nanguhula, sino ba? Sino ba dito? Ito ba, parang ang labas ngayon, ito ba ay Duterte or ito ay Martin? Parang ganun na lang eh, Prof. Alam mo, Coach Oli, nakakalungkot yan. Kasi yung tinitira nila, nanilbihan. I mean, they threw their life on a profession they chose. Katulad yung si Wilkins Villanueva. Meron pang isang colonel na ngayon yata na contempt at nandyan pa rin sa House of Representatives. Grijaldo, oo. Grijaldo pala. Ako kay Grijaldo saludo ako dahil nagsalita siya, nagpakatotoo siya sa Senado. Biro mo, may kwan sa bali ang isang colonel na ngayon yata na contempt at nandyan pa rin sa House of Representatives. Grijaldo, oo. Ako kay Grijaldo saludo ako dahil nagsalita siya, nagpakatotoo siya sa Senado. Biro mo, may kwan sa balikat at lahat, kukunin mo at ilalagay mo daan sa House of Representatives. Ano ba ngayon ng House of Representatives? Korte? Prison? Diba? Nakakalungkot yan. Lalo na dun sa mga kongresistang animo ay Diyos na kung makapagtanong at suminghal, akala mo sila parati ang tama. Nalulungkot ako doon dahil para bang binubusabos ang lahat na pumupunta dyan sa Quadcom. Paano nagkaganito ang uri ng ating politika? No? Paano ito inalaw ng liderato na mangyari sa kanyang administrasyon? Hindi ba sobra na ito at dapat itigil? Ngayon, kung iaalaw ito, nakakalungkot. Kasi yung 3 years na dadating na sana'y mapapagtulungan para maihaahon ang Pilipinas. Ang pangarap ay maging middle income economy. Hindi tayo magiging middle income kung ganito ng ganito ang pakikitungo ng mga kongresista. At alam mo, ang nakakalungkot dyan, tumaas na ang trust sa institusyon ng Kongreso. Ngayon, parang nasa burak tayo eh. Kasi ang maririnig mo na lang dyan, paulit-ulit, ang mga taga-Quadcom. Yung isa, mali-mali ang magtanong. Yung isa, alam naman niya, pero in total denial. Yung isa ay dating kasama sa aktibong pakikibaka ng makakaliwa. No? Tapos, ang dami nilang characters na nawawala yung respeto at pagiging fair sa mga humaharap sa Kongreso. Nakakaawa dahil hindi naman naglingkod yung mga uniformadong opisyal para mo bastusin, di ba? Ngayon po, si Mama Lutikia, mga kabalitan, ay talagang parang naglabas na rin ho ng sama ng loob sa pamagitan ho ng kanyang komento. At tama ho, no? Kaya ho mayabang yung mga nasa Quadcom, yung mga aktibo ho dyan ng mga representative at congressmen. Dahil din po kasi sa kanilang leader na akala mo, parang si Bonjing din eh. Ha? Si Tambaloslos. Si Tamba, isa yung Loslos, yung maliit dyan. Tawag ni Sarah sa kanya, Tamba Loslos. Sa akin, dalawa sila eh. Si Tamba at saka si Loslos. Si Tamba, kung umasta ho dyan sa Senado, sa Kongreso, akala mo kung ano nang merong nagawa ho sa kanilang lugar.
Kung ikukumpara nyo po yung Tacloban, napakalayo ho ng Davao City, napakalayo sa Davao City. Ang Davao City, siyempre malayo naman talaga yung Davao kasi nasa bandang Mindanao, Eastern Visayas ho yung Tacloban. Ibig po natin sabihin, malayo ho talaga kung kongreso yung pag-uusapan. Kung nakapasya lang ho kayo sa Tacloban mga kabalitaan, nako, ewan ko lang, napakagulo ho. Yung kalsada, yung mga sasakyan doon, walang walang kadating-dating. Probinsya talaga, hindi talagang typical na probinsya yung Tacloban. Wala ho talagang makikitang magandang tanawin sa Tacloban mga kabalitaan. Ultimo yung lugar niya, hindi niya kayang aalagaan yung sariling lugar nito diyan sa Tacloban, Eastern Visayas. Paano ba kaya yung buong Pilipinas kung siya ay mananalo bilang presidente? Di ba? For an example, Tatay Digong Duterte, tingnan nyo yung Davao City, napakalinis, napakatahimik. May mga nung pumunta ho ako sa Davao City, sa airport pa lang. Ito sir, binigyan pa ako ng calling card ng kanilang sino ba yung mga rescue groups or mga police station contact number. Na pag may problema, bago ka pa lang dito sir, ito yung number, tawagan mo pag may problema ka kasi sila yung magre-responde sa inyo. Ganon. Sa Tacloban, punta ka doon, napakagulo, napakarumi pa po. Nako, kalsada pa yung lubak-lubak. Tapos, tatakbo ng presidente. Ang hirap, no? Ano mangyayari sa bansa natin pag sila na ho? Hindi makapaghintay. Sana hindi na siya magja-jump o sana ang gagawin niya, kakausapin si Sara. Ma'am Sara, ikaw yung tatakbo, pwede ba ako maging vice-presidente sa iyo? May ambisyon ka palang bilang magiging presidente. Hindi ka makapaghintay. Gusto mo, Speaker of the House ka pa nga lang, kongresista ka lang, boto mo lang, nakuha mo lang boto, mga ilan lang siguro, 300,000, 400,000. Siyempre, given na ho yan, pag sinong vice president at may potential na maging presidente, yun ang dadalhin. Hindi yung awayin mo pa, guguluhin mo pa yung tandem ng dalawa. Tingnan mo to, nagkakagulo-gulo na. Sino bang sisihin dito? Ikaw. Dalawa kayo ng pinsan mo. Nako. Kasira ho kayo ng kinabukasan sa mga kabataan ho natin. Wala na kayong ginagawa, kundi puro lang pugi points, pagpapayaman, papasikat, hindi naman sikat. Ano meron sa iyo na hindi kaya ni Inday Sara Duterte? Di po ba? Ganun lang yun. Mahirap kasi pag yung tao ambisyoso, hindi na ho iniisip yung ibang tao kung may masasagasaan ba siya, may nasasaktan ba siya. Basta makuha niya lang yung gusto niya. Ay, yun talaga yun. Mga kabaitan, tingnan mo, ano nangyari? Gulong-gulo ng Pilipinas ho natin. Ginulo pa yung pera ng PhilHealth. Ay, buhay. Ang nakakasama ng loob lang talaga mga kabaitan. Kawawa ho yung taong bayan ho natin, kaya mag-isip-isip na ho tayo kung sino bang iboboto natin sa susunod. Biruin niyo po, 1,000 pesos bawat araw sa kanyang mga leaders dyan sa bawat distrito na kanyang mabibigyan ito. Di ba? Saan ba galing yung perang yan? Ba't kaya niya, ba't afford nilang magbigay ng pera? Magkano lang sinasahod nila? Diyan pa lang may anomalya na eh. May pagnanakaw na nangyayari mga kabalitaan, di ba? Hindi masakit sa kanilang kalooban na magbibigay ng pera ng basta-basta, ganun na lang. Wala. Sige, bigay dito, bigay doon. Kasi pag nanalo, ibabalik ko rin na, kukuhanin pa rin niya sa kaba ng ating bayan mga kabalitaan. Kaya kayo dyan, no? Tama yung sinabi ni Mamalo, kung may magbibigay sa inyo, tanggapin nyo lang, pero vote wisely talaga. Alright, kaya kung nagustuhan nyo po itong ating reaction video mga kabitan, huwag kalimutang mag-subscribe at mag-like, comment, i-share nyo po yung video ito para ho malalaman ng karamihan kung ano magaganapan sa ating lipunan. At lalo na po, pinutin nyo na rin po itong ating notification bell mga kabitan. At isa pa po, huwag i-skip yung ating mga ads dahil kayo po ay nakakatulong na para tayo ay mapanatili ho natin ang ating pagbibigay at paglalahad ng impormasyon na may kinalaman ho bawat isa sa atin, lalo na ho itong paboritong kape 3-in-1 at itong toasted na pandesal. Kaya yun po yung contribution nyo sa atin dito mga kabalitan. So sana mapakinggan nyo ito. At gagawin nyo ito, huwag nyo i-skip yung ads natin. Yun lang po yung masaya na ho tayo pag nagawa nyo po yan mga kabalitaan. Matsala mo sa inyo. Ako na po yung magpapaalam. To God be the glory. Mama, chip chip. Peace out.